At dahil marami ang nagre-request, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-change oil ng ating Suzuki Raider R150 Fi. So ito yung mga gagamitin natin mamaya guys. Ang gamit nga pala natin ngayon ay ang X-Star na gawa ng Suzuki. Ang isang ganito guys ay 1 liter na. So dalawa yung kakailanganan natin kasi uubos tayo mamaya ng isang 1 liter at saka kukuha tayo ng konti dito sa pangalawa. Tapos magpapalit din tayo ngayon ng ating oil filter. At ihahanda din natin ang mga tools na gagamitin natin. Tapos ito yung iba pang gagamitin natin. Funnel, measuring cup, at saka itong basin, langgana. So ang una natin gagawin guys ay kailangan muna nating paandarin ang ating motor at painitin ng konti ang langis na nasa loob nito. Para lang umikot yung langis niya at saka medyo uminit ng kaunti para maganda yung pagdaloy niya palabas mamaya. So, mga 30 seconds okay na yan guys. So matapos natin painitin ng konti ang makina natin ay pwede na tayong magsimula. So ngayon gagamit tayo ng 14mm na socket para pambukas natin sa drain plug ng ating makina. So dito nga pala banda sa kaliwa guys ng ating motor, sa bandang ilalim dito natin makikita ang ating drain plug. So ito yung bubuksan natin kasi dito mag-drain yung langis. Siyempre ilalagay muna natin sa ilalim itong pangsalo natin na palanggana. So bubuksan na natin itong drain plug natin sa ilalim. So medyo matigas ito. Kaya gamitan lang natin ng puwersa. Yan guys, lumuwag na. Tapos so ayan, tumutulo na, nagdi-drain na ang ating langis. Ayan siya guys, oh. Maitim na, marumi na. So ingatan nga pala natin itong drain plug natin guys kasi may kasama itong washer. So baka mawala or mahulog natin doon sa loob. So itabi natin to. Ayan guys, hayaan nyo lang na tumulo lahat ng langis. At habang naghihintay tayo guys, punta tayo dito sa kanang bahagi ng ating motor at dito makikita natin ng isa pang drain plug. So ito bubuksan din natin ito para ma-drain natin ang langis na nandito banda. So yung iba hindi na ito binubuksan pero ngayon sa atin bubuksan natin ito. So yan guys, naluwagan na natin. So dahan-dahan na nating ikutin. Yan, may lalabas dito konti na langis. So pwede kayong maglagay dito ng sasalo sa kanya or pwede namang hindi na. Yan, medyo marami pala guys. Medyo marami-rami din, no? So madumi na. So ito, itatabi nyo rin, drain plug kasama pa rin ang washer. So habang nag-drain tayo ng ating langis guys, ay pwede na tayo magpalit ng ating oil filter. So ang gagamitin na pala natin ay itong
oil filter na gawa rin ng Suzuki. So ang oil filter natin guys ay matatagpuan sa bandang kanan ng ating motor. So itong bilog na ito. So tuwing kailan ba tayo nagpapalit ng oil filter? So according sa manual ng ating Suzuki Raider guys, ay pwede tayo magpalit every 2 change oil natin. Ibig sabihin, magpapalit ka lang sa pangalawang change oil mo na. Halimbawa, nag-change oil ka ngayon, tapos hindi ka nagpalit. Sa susunod na change oil mo, pwede na doon ka pa magpapalit ng oil filter. So, yung iba naman, kada change oil nila, nagpapalit agad sila ng oil filter. So, pwede din ganun. So, para buksan ito, gagamit lang tayo ng 8mm na socket. So ito yung takip ng lagayan ng ating oil filter. So meron siyang O-ring. So ingatan nyo lang guys na secure pa rin na andito siya. Ngayon ito na yung oil filter natin. So yan lang. Ito ang kanyang itsura. So papalitan na natin to ng ating bagong oil filter. So ito yung ipapalit natin guys, no? So naka-seal pa siya at saka meron siya ditong genuine na ano to? Seal or ano yan? So buksan lang natin. So ito siya guys. Ang bago nating oil filter, kukumpare lang natin sa luma. So same pa rin guys, no? Pero nagkaiba lang sa kulay. So ang paglagay nito guys, ganito yung kanyang posisyon. Tapos ibabalik lang natin tong takip kasama yung O-ring. So yan, install na ang ating bagong oil filter. So pwede na tayo mag-proceed sa paglalagay ng bagong langis sa ating engine. At kung sa palagay nyo guys ay na-drain na lahat ng mga lumang langis, ay pwede na nating ibalik itong mga drain plug sa kanilang mga pwesto. So huwag nyong kalimutan ulit itong mga washer kasama sa drain plug. So itatabi muna natin itong ating lumang langis para hindi natin masagi at baka matapon. So bago nga pala natin ibalik, siguraduhin natin na malinis ito. So pwede nyong punasan. Tapos higpitan lang natin guys. Yung tamang higpit lang, yung sa palagay nyo na hindi natatagas yung langis. Huwag masyadong mahigpit guys, baka ma-lost thread. Yun guys, kung nabalik na natin yung mga drain plug, pwede na tayo magsali ng bagong langis. So ngayon guys, bubuksan na natin itong ating engine cap. So mapapansin nyo dito, hindi ito kayang buksan ng kamay. Kasi nakadesign talaga ito na ang higpit niya ay hindi pwedeng buksan ng kamay. Kasi kung may masasamang plano, delikado yung makina. Baka buksan nila, lagyan nila ng mga bato o kahit anong bagay kasi trip lang nila. So, nakadesenyo talaga ito na hindi pwedeng buksan ng kamay. So, ang gagawin natin ngayon, gagamit tayo ng pliers, tsaka basahan. So, ang gagawin natin, lalagyan muna natin ng tela o ng basahan, tapos tsaka natin gagamitan ng pliers. Okay, let's go.
Yan, so pwede na natin tanggalin to sa pamamagitan ng kamay. Meron din siyang kasamang itong parang rubber, parang o-ring. So tandaan nyo lang din na huwag itong mawawala. Ito guys, pwede nyo rin itong linisan gamit ng malinis na tela. So bago tayo magsasalin guys, prepare muna natin itong mga gagamitin natin na langis. Yan, buksan muna natin. Yan, nakasil pa itong isa at itong isa naman. Baka nagtataka kayo guys, bukas na itong isa kasi itong isang 1 liter ay ito yung natira sa previous natin na change oil. So buksan lang din natin. Tapos ihanda din natin yung mga gagamitin natin na funnel at saka measuring cup. Kung wala kayo nito, okay lang din. So ilalagay nyo lang dyan. At saka ibubuhos natin itong buong 1 litro. Ubusin natin to. Ayan guys, naubos na yung 1 litro na ilagay na natin. Ngayon naman, bago tayo maglagay nitong pangalawa, papakita ko muna sa inyo, aalisin muna natin to. So nakalagay nga pala dito guys, 1,300 ml yung ilalagay natin. Ibig sabihin 1 litro at saka 300 milliliter ng langis. So kukuha lang tayo ng 300 mula dito. Pero according sa manual, ito ang ilalagay natin kapag hindi tayo nagpalit ng oil filter. So, kung hindi tayo nagpalit, 1,300 ml lang. Pero since na nagpalit tayo ng oil filter ngayon, ang ilalagay natin ay 1,400 ml. Bakit naman ganon? Kasi nga, kagaya na nakita nyo kanina, bago ang ating oil filter at kapag inilagay natin yan dito, mag-a-absorb yun ng langis. So, kaya natin dadagdagan ng konti para kung mag-absorb man siya ng langis ay more or less 1,300 ml pa rin ang kabuuang laman na langis nitong ating makina. So kapag nagpalit tayo ng oil filter, gagawin natin 1,400 ml. Kapag hindi naman tayo nagpalit, 1,300 ml lang ang ilalagay natin. Susukat tayo ng 400 ml kasi 400 na lang yung kulang dito. So kung wala naman kayong measuring cup guys, ang pwede nyong gawin, meron naman dito saan ba yun dito? Dito sa kanyang lalagyan, merong mga measuring. So yan, 150, 500. So estimate nyo lang kung saan dyan banda ang 300 ml or 400 ml. So yan, estimate nyo lang dyan, makikita nyo naman yung fluid. So halimbawa dito, hindi ko alam kung makikita sa camera. Yan parang nasa 750 yung level So transparent yan guys. So makikita ninyo. So yan, estimate nyo lang dito sa gilid guys, or mas maganda kung meron kayong measuring cup. So dito tayo guys, merong nakalagay na ml. So 400. So dito tayo. So dapat level yung pagkakahawak nyo guys, or mas maganda ilagay ninyo sa flat na surface para talagang flat siya. So since i-video natin, so ganito na lang gagawin natin, hawakan na lang natin. So
Yan guys, pwede na natin ibalik itong ating engine cap. So siguraduhin nyo na malinis to. So tamang higpit lang guys ha, huwag masyadong mahigpit kasi baka ma-loose thread. So testing nyo guys kung kaya bang siyang buksan ng kamay. Kung hindi na, okay na yan. Secured na yan. So punasan nyo lang kung may mga nag-spill or tumagas or tumulo na mga langis. So ngayon natapos na tayo makapagpalit ng bagong langis. Ang susunod natin na gagawin ay papaandarin muna natin ang motor para umikot yung bagong langis sa lahat ng parte ng ating makina. So mga 1 minute to 2 minutes, okay na yon. So let's go. So habang pinapainit natin guys, check lang din natin yung mga drain natin kung may tumatagas ba na langis. Okay, parang okay naman yung ano natin. So dito banda wala namang tumatagas. Dito sa kabila parang okay din, walang tumatagas. At ito sakto yung pagkakahigpit niya. Kung medyo uminit na yung makina, pwede na natin itong patayin. Ayan. So kapag binubuksan natin to guys, makikita ninyo na andito pa rin ang oil change indicator kahit tapos na tayo mag-change oil. Kasi hindi naman niya automatic na nadidetect na mayroon ng bagong oil sa loob. So kailangan pa natin yang manually na aalisin. So anong gagawin? So ito, turn off lang natin. Tapos habang nakapatay pa, so long press. Tapos huwag bibitawan, papaanda rin yan, press lang. Magbiblink siya, magbiblink. Tapos mawawala. Oh. So, nawala na yung oil change na indicator. So yun lang guys. Complete na ang ating pagpapalit ng bagong langis. So meron pa tayong last step na gagawin para ma-ensure natin na successful talaga at walang problema ang pagpapalit natin ng langis. So ang gagawin lang natin guys, since naka side stand siya, ipapatayo natin siya na naka center stand. At makikita natin dito guys yung level ng ating langis matapos natin i-center stand. So assuming na plain ito at pantay yung pagka-center stand, so dito natin makikita yung level ng langis. So meron pa rin dalawang level guys, no? Itong F at saka L. Itong L ibig sabihin low, itong F ibig sabihin full. So, yung level ng langis natin ay dapat andun lang sa gitna ng F at saka L. Hindi siya bababa sa low, sa L. Hindi rin siya tataas sa sobra sa F. So, kung nasa gitna, okay lang. So, kung hindi nyo makita yung level nyo guys, so, hihintayin nyo muna ng mga ilang segundo or minuto at bibigyan nyo muna ng time na bumaba, mag-settle down yung langis para makita natin tong
level dito kung hindi nyo pa siya nakikita kaagad. So kung galing pa siya na pinaandar natin, so malamang yung ibang langis andito pa sa mataas na bahagi. So patayin muna natin yung makina, mag-antay tayo ng ilang minuto, tapos makikita na natin ang level ng ating langis. So congrats guys, tapos na kayong makapag-change oil ng inyong Suzuki Raider R150 Fi. Hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. At saka baka gusto nyo pang manood ng isa pang video. So ito, pwede nyo itong panoorin. O di kaya ito. So hanggang dito na lang. Ride safe. God bless us all.